We thank the Lord for the ministry of the worship team. And request din natin ang ating mga kids, children, for your junior church, doon po sa likod. And for each one of us na nandito, for the study of God's Word, please open po ang ating Bible sa Old Testament, sa libro na Deuteronomy chapter 6, verse 3 to 9. Babasahin po natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6, verse 3 to 9. Babasahin ko po sa English. Once more, scripture reading natin ngayong umaga, Deuteronomy chapter 6, verse 3 to 9. Ito po ang salita ng Diyos. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 5. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them in the door frames of your houses and all your gates. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Patuloy pa rin ang tema na pinag-uusapan sa buwan ng Pebrero tungkol sa pamilya or family. So ngayong umaga, ang mensahe natin, nilagay ko po ang titulo, Family is Society's Groundwork. Ito ay church ministry para sa mundo. Ulitin ko po, the family, ang pamilya, ay groundwork. Pag-aralan natin ang ibig sabihin ng groundwork. At ito ang ministry na gagawin o patuloy na ginagawa ng eklesiya or church para sa society or sa bansa. Ang title na yan, Family, the Society's Groundwork, actually kinuha ko ito sa ating Family Code of the Philippines, Article 5, Chapter 1, Family as Institution, Article number 49 na nagsasabi, ang pamilya or Filipino family, being the foundation of the nation, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Consequently, family relations are governed by law. Anong ibig sabihin ng sinabi na ang pamilya ang pundasyon sa isang bansa o sa bansa? Ibig sabihin, ang napakalakas na suporta o sinasabing bato na tinatayuan ng bansa o ng bayan, isa dito ay ang mga pamilyang Pilipino. Ano ang society o ano ang makikita mo sa bayan ng mga tao, babalikan mo yan kung anong nangyari sa bawat pamilya. Groundwork, bakit ginamit ko ito na salita? Dahil dito din as foundation. Pag sinabing groundwork, ibig sabihin, ito ang training na lugar, ang pamilya, sa isang bata na magiging tao na gusto mong makita kung anong mangyari sa buhay niya kung nandyan na siya kasama sa karamihan sa
society. Ibig sabihin, ang pamilya natin kung saan tayo nanggaling at itong pamilya natin na meron tayo ngayon, ito ang naghuhulma, ito ngayon ang gumagawa ng produkto na makikita natin na yung tao na yan, habang siya ay nandyan nakasama sa marami, sa society o sa madla, walang ibang balikan o kaya sisihin bakit ganun siya at makitang napakagandang buhay kung hindi balikan pa rin ang kaniyang pamilya. So parang quality control na nandito pala sa pamilya mag-umpisa lahat kung ano ang resulta na gusto mong mangyari sa ating bayan. So ang tanong, ano bang nakikita natin sa ating bayan ngayon? Ano ang realidad at marami nakikita? Ang ating bang bayan, ang ating bang bansa ay nagiging matatag dahil ang pamilya, si nanay, si tatay at mga anak ay matatag nang gagaling doon? Ano kaya ang tingin? What are we seeing? Anong nakikita natin na mga ugali, na mga working relationship sa liderato or leaderships or governance sa ating bayan at sa pagiging sama-sama or interpersonal relationship? Ako ay nagulat sa mga balita sa nakaraang mga linggo dahil umpisa ng taon year 2026. Nabasa at narinig ko sa balita na ganito: ang populasyon ng Pilipinas mula noong February 20, 2026 ay umabot na tayo ng 117,389,523 ka mga Pilipino. Ito rin ang sinabi ng United Nations World Population Prospects. Sa Pilipinas lang, 117,389,523. At ang balita din, according sa SWS, Social Weather Station, sa kanilang survey, sa pagtapos ng 2025, ang numero unang problema na nahaharap ng pamilyang Pilipino ay poverty, kahirapan. According sa survey, more than 50% sa population na 117 million nagsasabi na sila or tayo or kami ay mahirap. Kalahati. Pero nakita ko rin na merong 12% na nagsasabi katamtaman lang, nasa borderline. Pero parang makikita at masasabi pa rin, mahirap pa rin ang buhay. So kung idagdag mo yan, 50 to 55% plus 12%, mataas na siya. 67%. Sa makatuwid, kukunti lang ang nagsasabing Pilipino na hindi mahirap. Ano nangyari? Kaya mataas ang bilihin, mataas ang gagastuhin araw-araw, nahihirapan na sa pag-aaral, hindi makakabayad, walang pagkain. Ang mga kabataan ngayon, maraming nakikita na malnourished. At ang panghuli, ang mga parents, mga magulang, masyadong busy at wala ng oras sa pag-aalaga, sa pagtuturo ng kanilang mga anak dahil trabaho. Ang iba nasa abroad at wala na talagang oras o panahon makipag-ugnayan sa family. Sa Commission on Population Development, CPD, ito rin ang nakakalungkot na mas marami na daw sa balita at sa kanilang study, mas marami ng mga kabataan sa ating society na bubuntis below 15
anyos, 15 years old. And lately, alarming, at narinig ninyo siguro ito sa balita din, kasi napabalita ito sa TV. Meron nang nabuntis na 10 years old up to 14 years old. Sa pag-aaral sa United Nations Children Fund, UNICEF, ito ang kanilang ratio for the Philippines lamang ito, ha? Sa Pilipinas lang, sabi, sa 5 mga bata na gumagamit ng internet, tingnan natin itong mga anak natin na nag-internet, sa 5 na yan, isa dyan ang merong eksperyensyang marahas, sexual man o sa salita man, or napapanood nila. Pangalawa, sabi ng UNICEF, sa 5 mga kabataan, pag sinabing bata, below 18 years old, ito, pababa. Ito yung age na tinitingnan. Sa 5 kabataan, 3 dito sa 5 na yan, nakaranas ng marahas na disiplina na ginagawa sa pamilya mismo o kaya sa eskwelahan. Mataas ito. 3 sa 5, marahas. Kaya titingnan natin itong mga kabataan natin. Out of 100 na mga bata, out of 100, sa kanilang study ito sa UNICEF, isa dito pwedeng makidnap or nakidnap at ipabibili sila at gagawin silang kalakal, parang magtrabaho sila na puwersa o kaya gagawing sexual na slaves. Isa sa 100. Meron pa. Sa 6 na mga batang babae, sabi ng UNICEF, age 18 years old pababa, sa 6, isa dito involved na. Hindi naman pwedeng ikasal kasi before 18 years old, pero nagsama na at may anak na. 6, isa dyan. And then sa 3 bata, sa 3, isa dyan nakaranas ng sobrang bully sa eskwelahan o kaya sa mga kaibigan sa labas ng bahay. Sabi nila, itong mga number na ito, ina-expect pa nila na mas mataas ito sa realidad kasi maraming bata ayaw magsalita, maraming bata nahihiya, at maraming bata wala nang tiwala sa kausap kahit pa sila sa UNICEF. Anong dahilan bakit nagkaganito ang pamilyang Pilipino? Walang ibang dahilan kung hindi number 1 daw, kahirapan. Walang nang panahon si nanay, si tatay at kamag-anak upang kausapin pa at magkaroon ng pagbantay, pag-aalaga sa mga anak. Kaya pangalawa, kulang na sa guidance. Pinapaubaya na lang sa eskwelahan, ipagdating sa eskwelahan, ang dami din at dami pang bully. At ang marami, wala ng concern. Tanong, may pag-asa pa ba ito? What will be the future of our generation? Ano ang kinabukasan ng ating society? Anong kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino kung sa Pilipinas lang, kung titingnan siya? Pero nakikita din naman ito na ito ay worldwide. Ano ang kinakailangan sa problemang ito sa bawat pamilya na napakataas ang ratio na makikita? Sa umpisa, God designed relationship in the family perfect. Perfecto. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 1 verse 28. Na ang Diyos after niya nilikha ang lahat, nilikha niya ang tao, ang lalaki at babae, at kahapon nabasa natin yan dito sa kasalan at sinabi ko rin yan, na pinagpala, binasbasan ng Panginoon ang pagsasama, the union of the man and woman as husband and wife. Sa makatuwid, nagkaroon ng kasalan in the Garden of Eden bago pa naman nagkasala ang tao.
perpekto na relasyon in the Garden of Eden. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, kayo mag-asawa, lalaki at babae, humayo kayo, be fruitful and increase in number. Ibig sabihin, mga anak. Oo po, totoo yun. Hindi pa nagkasala si Adam and Eve, may anak na at nanganak na si Eve. Because nandyan si Adam. Kinasal sila doon. Ibig sabihin, to have children and many, damihan talaga. Bakit? Dahil ang tao nilikha ng Diyos upang punuin niya ang buong mundo na nilikha ng Diyos. Upang ang tao, siya ang mga siwa to rule over the fish of the sea, over the birds in the sky, and everything God created in the earth. Paano yan gagawin ni Adam and Eve? Sa pamagitan ng maraming anak after sila magkaroon ng kasalan doon sa Garden of Eden. Napakasaya at walang hirap na disenyo ng Diyos sa pamilya at the very beginning when He created everything. Pero dahil sa kasalanan din, nagawa din ng tao in the Garden of Eden, nasira itong napakagandang disenyo ng Diyos para sa mag-asawang lalaki at babae at sa mga anak. Kaya mula noon in Genesis chapter 3, nag-umpisa dyan na maghirap na ang lalaki sa pagtatrabaho, pawis at dugo na ang puhunan upang merong ipapakain sa kanyang pamilya. At dahil doon din, nagkaroon na ng sakit at problema ang babae, nagkaroon na ng conflict, misunderstanding, away, fighting one another, maski ang mga anak. Kaya ang unang na-record na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid, si Abel. Pero ang Diyos, hindi siya huminto. Ninanais pa rin niya na maging maayos balik ang nasirang relasyon ng pamilya. Kaya nandyan ang ating teksto ngayon, Deuteronomy chapter 6, verse 3 to 9. Sabi ng Diyos sa mga tao ngayon, makinig kayo, Israel. Makinig kayong mga tao na may paniniwala at pananalig sa akin. Sabi niya, hear me, pakinggan niyo ako. Mahalin lamang ang Diyos sa buong puso mo at sa iyong kaluluwa at sa lahat ng iyong kakayanan at your own strength. Sabi niya sa verse 6, itong utos na ito aking ibibigay sa inyo ngayong araw na ito at itatago nyo sa inyong puso. Sabihin mo sa iyong katabi, itago sa iyong puso. Ang ano? Ang utos ng Diyos na mahalin siya. Kapatid, ang pinakasusi upang maging maayos ang relasyon ng pamilya at maibalik sa maganda at maayos kahit na imperfect, hindi perfecto ito, kahit ang daming problema ang pinagdaanan natin, kahit ano pa ang nandyan na problema, sa pamagitan sa pagmamahal ng Diyos, mahalin lamang ang Diyos sa buong puso, kaluluwa at kakayanan. Ito lamang ang susi sa solusyon na maging maayos ang pamumuhay natin sa pamilya, hindi lang ngayon, sa darating pang mga anak, sa mga anak at apo hanggang pang-apat na henerasyon. Tanong, paano mamaterialize at magawa itong mahalin ang Diyos upang maayos ang relasyon na nasira? Paano mamaterialize ito at magawa ito sa pamilya upang saan sila na society, na lugar, na makadala sila ng pagbabago at makikita ng marami na itong pamilya na ito ay kakaiba sa ibang pamilya.
Kahit may problemang pinagdaanan, kahit nasira noon, kahit merong pinagdaanan, pero nakikita sila na napakaganda na pamilya. Ano ang sagot? Number 1, huwag kalimutan. Sinabi dito sa verse 5, love the Lord. Number 1 is, to love the Lord, ibig sabihin, wala ng ibang Diyos na inyong tatawagin, idadasalan, at paglilingkuran. To love God meaning to be loyal to Him alone, to be faithful to Him alone. Ibig sabihin, magiging matapat tayo sa Diyos at susundin ng Kanyang kalooban na magbabasa natin at makikita sa Kanyang salita, the Bible, the Word of God. When God said in Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, sa lahat ng kakayanan mo. Ibig sabihin yan sa panahon nila noon, kasi naging unfaithful sila, hindi sila nagiging matapat sa Diyos. Meron silang ibang Diyos at meron silang ibang minamahal. Itong verse 5 na sinabi ng Panginoon, ito ay isang reflection or kinuha ng Diyos mismo mula sa Ten Commandments. Matagal na itong Ten Commandments at sinabi na ito lalo na ang verses 3, 4, and 5. Ang unang bahagi ng Ten Commandments na mababasa mo sa Exodus 20 verse 3 to 5. Sabi dito, you shall have no other gods before me. Wala nang dapat ibang Diyos pa. Pangalawa, huwag kayong gagawa ng imahe. Ang issue dito, imahe. In a form of that God. In a form of me. At pangatlo, sabi niya, huwag kayong magsamba at ibibigay ang inyong sarili sa pagsamba sa ibang Diyos o sa ibang Panginoon na gagawin mong Diyos. Ito ay magdadala ng punishment. Anong punishment sa Tagalog? Parusa. Sasabihin, parusa. Ayaw natin ng parusa, di ba? Ito ang magdadala ng parusa sa ating pamilya, mga anak, even to the 3rd and 4th generation. Take note. Pag sinabing take note, itatak, pakinggan. Ibig sabihin, ito ay utos, hindi pakiusap. Inutos at sinabi, it is a command of God, it is not a request. Ito ay isang requirement upang makapasa. Hindi ito announcement lamang na sinabi ng Diyos, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. It is a command. Utos ito, hindi pakiusap. Bakit ang Diyos nagbibigay ng utos? Kapatid, hindi nagbibigay ng utos ang Diyos upang takutin tayo. Hindi po nagbibigay ng utos ang Diyos dahil istrikto siya na pagka-Diyos. Hindi nagbibigay ng utos ang Diyos upang tayo'y takutin. Nagbibigay ng utos ang Diyos dahil He is a loving God. Mapagmahal siya ng Diyos, tulad ng isang ama na wala siyang ibang gustong titingnan kahit ang ina, na makita niya maging maayos ang pamumuhay ng kanyang anak. Kaya merong utos, huwag sumubra, huwag gawin ito, ito ang gagawin upang ang buhay ng tao, ng anak, hindi maging miserable at malulong sa bisyo at hirap ng buhay. Tulad na nangyari doon sa Garden of Eden.
na ang tao, si Adam and Eve, hindi sumunod sa sinabi ng Diyos. Sa halip, sinunod ang kagustuhan nila, kaya napahamak ang buhay. Naging mahirap ang pinagdaanan ng kanyang pamilya. God gives command to His children dahil mahal niya ikaw at ako. Gusto niya proteksyonan niya ikaw at ako. Gusto niya alagaan ikaw at ako. At bibigyan tayo ng gabay sa buhay upang hindi mapahamak habang buhay. God's command dito sa pamilya na ito. Sabi niya, mahalin lamang ang Diyos. Maging matapat sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya at susundin ang Kanyang salita. Bakit? Dahil naranasan na ng Diyos na hindi sumunod ang tao sa Garden of Eden. Masakit sa Diyos yun na si Adam and Eve sumuway at hindi sumunod at ang buhay naging mahirap hanggang ngayon. Kaya, tinawag tayo ng Diyos, binigay ang utos, mahalin lamang siya. Wala nang ibang Diyos na paglilingkuran, wala nang ibang sasambahin, siya lamang. Pangalawa, papaano mamaterialize ito at mangyari na ma-restore, maayos ang ating pamilya sa kabila ng maraming pinagdaanan. Verse 6, Deuteronomy chapter 6, verse 6, anong sinabi dito? Itong utos na ito na ibinigay ko sa iyo, ibigay ko sa iyo ngayong araw na ito, are to be in your heart. Ilalagay mo or isa puso mo. Sabihin mo sa katabi mo, isa puso mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tinawag ng Diyos ang bawat isang sumusunod sa Kanya at naniniwala sa Kanya, na merong pananampalataya sa Kanya, na tayo itatago natin ito sa ating buhay. Huwag kalimutan at isa sa buhay itong Kanyang salita na inutos na mahalin ang Diyos. Tulad ng sinabi sa Proverbs chapter 3, verse 3 to 4, let love and faithfulness never leave you. Huwag hayaan ang pagmamahal, ang katapatan na ito ay aalis. Ibig sabihin, gumawa ng kataksilan. Itong utos na ito, ilagay mo, ikakwentas mo ito. Bind them around your neck. Write them in the tablet of your heart. Sa iyong puso, isusulat mo talaga ito. Paano isulat yun? At yung gagawin ito, ibig sabihin, isa puso at gagawin ito. Verse 4, sabi dito, then you will win favor and good name in the sight of God. Kung gagawin mo ito na nandyan ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo, ikaw ay mabibigyan pa ng maraming pabor ng Diyos at ang iyong pangalan kahit na sira yan noon at ang iyong pamilya kahit na sira yan noon, ngayon maging maayos yan in the sight of God kung wala ka ng ibang mamahalin na Diyos at paglilingkuran. Psalm 119 verse 11, itinatago ko, Panginoon, ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Bakit kinakailangan ilalagay sa puso talaga at itatak sa puso ang salita at ang pagmamahal at ang pagiging matapat sa Diyos? Dahil si Jeremiah nagsabi nito. Jeremiah 17 verse 9, sabi niya, ang pinakamanlinlang sa lahat na wala nang makahigit pa at walang gamot,
kung hindi ang puso. Sabi niya, the heart is deceitful above all things, beyond cure. Who can stand it? Ang pinakamanluloko at ang paninilang ay nasa puso ng tao. Kaya pala inutos ng Diyos, wala sa labas. Nandito pala sa puso ng tao. Kaya lamang inutos niya na ngayong araw na ito, natanggap mo ang utos na mahalin walang ibang Diyos sa buhay mo at itatak sa puso. Ibig sabihin kasi, ang puso ay mapaglinlang. And so there's a need to keep the command of God in our hearts, to love Him, to be loyal, to be faithful, worship Him alone, read His Word, and obey Him. Pangatlo, paano ma-materialize na maging maayos at maayos muli at tayo makikita ng mga tao sa society na kakaiba sila, inspired sa pinagdaanan na sila ay nagiging mabuti at naging magandang halimbawa. Ibig sabihin, Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 9, ito sinabi dito, impress this to your children. Ano yung to impress? Tinignan ko sa Tagalog. Ibig sabihin pala, ikaw tatay at nanay or kapatid, ipabilib sa kanila na ikaw, mahal mo talaga ang Diyos at loyal ka sa pagsamba, sa pagpanalangin lamang sa Diyos. That is to impress. Ipabilib sa kanila. Ibig sabihin, ikaw ang unang gumawa at ipapakita sa kanila upang ma-impress sila at nakikita nila at susunod sila. Next verse, nagsabi, pag-usapan nyo ito. Sasabihin mo ito sa iyong mga anak habang nakaupo kayo sa bahay. Ano bang ginagawa niyo sa bahay habang nakaupo? Ngayon, pag nakikita ko sa restaurant, nakaupo ang isang pamilya, kanya-kanyang gadgets, walang kwentuhan. Sabi nila, dito kami nagkwentuhan sa gadgets kasi. Nasa kwarto lang ang anak, iti-text pa. I-messenger. So when you sit down, sasabihin mo, ipapakita mo na mahal mo ang Diyos. When you walk, sa paglalakad-lakad, pamasyal-masyal nyo, sasabihin nyo rin na mahal nyo ang Diyos at wala tayong ibang Diyos. Habang din kayo'y nakahiga na, ito pala tungkol na sa gabi kung mayroong family prayer at family altar. At sa paggising sa umaga. Sa sunod na verse, sabi niya, isusulat mo ito na meron diyang nakatali sa kanyang mga kamay at dito sa iyong mga ulo. Meron bang ganyan ngayon? Kasi noon meron silang ganyan dito. Itatali at isasama doon. At isusulat ninyo ito sa inyong mga dingding at doon sa mga pintuan upang paglabas at pag-uwi, mababasa at makikita ito. Mga magulang, tayo ang manguna na ipapakita natin na tayo ay modelo, tularan ng ating mga anak na mahal natin ng Diyos at wala tayong ibang pinaglilingkuran kung hindi ang Panginoon lamang. Hindi masama na ipabilib natin sa kanila kasi sinabi dito, impress, ipabilib. Ipapakita mo kung gaano mo minamahal ang Diyos sa iyong mga prayers, sa iyong pagsamba, sa iyong pagbibigay, o kung ano pa, prayer, worship, and giving. At hindi lang ipapakita, sasabihin din talaga sa kanila. Panghuli, sa New Testament, kasi Old Testament yun lahat kanina na pinag-usapan. Sa New Testament, Jesus Christ din nagsabi nito. Kung inyong babasahin, meron din yan sa Matthew, pero pinili ko ang Book of Mark. Mark chapter 12, verse 28 to 31. Ang istorya dito, ang nangyari nito na merong mga guro ng batas sa Old Testament,
Napakaraming batas nandyan sa Old Testament. Kung babasahin mo ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ito bahagi ang ating scripture passage ng Deuteronomy ngayong umaga. So Jesus ngayon, nandito ang mga teachers of the law. Mga matalino ito sa batas. At tinanong si Jesus, sa lahat ng mga utos at batas nandyan sa Old Testament, ano at alin ang pinaka-importante? The most important. Verse 29, sabi ni Jesus, ang pinaka-importante, sabi niya, pakinggan nyo ito, O Israel. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Inulit ni Jesus Christ ang sinabi sa Deuteronomy chapter 6. At ang pangalawa, sabi niya na importante, mahalin mo ang iyong kapwa or kapitbahay tulad ng inyong pagmamahal sa inyong sarili. Wala nang ibang hihigit pa sa dalawa na ito. Jesus pointed out and emphasized again the Old Testament. The answer, ang sagot, ang tugon ni Jesus Christ sa tanong sa kanya is balik doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 3 to 9. Magiging loyal, faithful, matapat lamang sa Diyos. And then pangalawa, mahalin ang kapwa. Take note. Another take note. Number 1, Deuteronomy chapter 6 at saka Mark chapter 14. Itong utos ng Diyos, sabi ko nga, hindi ito pakiusap, utos talaga. Dahil mahal kanya, mahal ng Diyos ang iyong pamilya. Proteksyonan niya at ninanais niya na baguhin at aayusin. Sabi niya, wala na kayo at ikaw mismo mauna na mahalin mo ang Diyos. Magiging loyal ka, magiging faithful ka, at magiging matapat, susunod sa kanyang salita na mababasa mo sa kanyang salita or the Bible. At makikita mo na ang promise ni God, everything maging maayos. You will win favor before God at magiging maayos muli ang inyong pangalan. Number 2 na i-take note natin. To love God. Meaning, yes, magiging matapat, loyal, faithful, and obedient to Him. Ibig sabihin, hindi lamang Diyos, Diyosan at ibang mga imahe na magiging Diyos sa buhay, kahit mga material na bagay, kahit ang iyong kagustuhan o kung ano pang nandyan sa mundo na sa halip na Diyos. Kaya sinabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Unahin natin ang Diyos. Siya ang paglingkuran. Siya ang ating sasambahin. At sa Kanya tayo dadasal lamang. Another take note. Pangatlo na ito na take note. Kapatid, hindi ka marunong magmahal. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka marunong magmahal eh. Makinig, take note ulit. Hindi tayo marunong magmahal or nagmahal kung hindi tayo una minahal ng Diyos. 1 John 4:19. We love because God first loved us. Hindi matuto at marunong ang taong magmahal kung hindi siya una minahal ng Diyos at tinanggap ang pagmamahal na ito at pinaniniwalaan ang pagmamahal na ito na si Jesus Christ nandyan sa kanyang buhay. Kaya maraming tao hindi marunong magmahal kahit sinabi nilang mahal nila tayo.
Huwag maniwala. Manluloko, scam yan. Kasi ang totoong nagmahal, siya naka-experience siya, natanggap si Jesus Christ ang pagmamahal ng Diyos sa tao, kaya natuto tayong magmahal. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, natuto kang magmahal dahil tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Ang pagmamahal ng Diyos. Sinabi man niya ng marami, you do not know what love is. Kanta yan Hindi natin alam paano magmahal hanggat hindi dumating ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pinaniniwalaan at tinanggap mo ang pagmamahal ng Diyos na si Jesus Christ. Kaya tanggapin si Jesus Christ sa buhay. Allow Jesus Christ pumasok sa iyong pamilya. Kaya nga, kahapon sa kasal dito, sa mag-asawa, ang pangatlo na persona ay ang Panginoon. Kasi ang pagmamahal ng tao, mawawala yun. Lalo na kung wala ng ngipin, iba na ang itsura, kasi tumanda na, may problema na. Pero kung ang pagmamahal ng galing sa Diyos, mananatili yan ang pagmamahalan sa pamilya. God's love, we need to accept and believe Jesus Christ. At ang tawag ng Diyos sa atin na utos mula pa sa Deuteronomy chapter 6 at si Jesus Christ sa the Gospels, ang pagmamahal pala pabalik sa Kanya, kaya sinabi niya, love the Lord with all your God, with all your heart. It means your response. Sukli lang pala ito. Balik lang pala ito sa Kanya dahil siya talaga ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga, binigay niya ang kanyang bugtong anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At sinong tatanggap nito, maniniwala nito, sabi doon, hindi mamamatay, hindi masisira. God's love of acceptance and believing Jesus. Ito ang ating response. Anong response sa Tagalog ulit? Sagot or sukli. Ginagawa natin to habang tayo nagsasamba sa Diyos. Doon sa inyong bahay at dito sa church, sa eklesiya. Ito ang kadahilanan. In Ephesians chapter 5, 1 John 4, 1 Thessalonians chapter 3, na tinatag at sinabi na ang pagmamahala na ito na natanggap natin sa Diyos, dito natin ito isa-celebrate sa ecclesia or church. The place God, Jesus Christ established. Ang lugar na si Jesus Christ mismo ang nag-umpisa at gumawa na dito natin i-celebrate, dito natin sasabihin, dito natin ibibigkas, dito natin aawitin, dito natin sasabihin sa kapwa at pakinggan. Dito yan sa church. Hindi lahat ng church. Church na ang ulo, ang nangasiwa at ang Panginoon at Hari ay si Jesus Christ lamang. Ganon ka-importante na tayo pupunta sa church. And in the church, we accept, we experience natin, narinig natin sa kapwa at sa bawat Kristiyano na sila ay nagiging matapat sa Diyos. Bakit? Dahil una sa lahat, ang Diyos ay matapat sa kanila. God is good and faithful. Siya una sa lahat nagiging mabuti at matapat sa atin, kaya mahal niya tayo. Kaya tayo dito sa church, sinasabi natin yan, tinitestimonya natin yan, ina-announce natin yan, at sinasabi natin yan dito habang umaawit tayo. Kaya lamang ang church, ito ang ating ministry na gagawin.
para sa ibang pamilya na wala pa nagmamahal sa Diyos. Siguro may mga kakilala kayo na ganyan. O sa atin din naman. Hindi ko i-deny na meron din naman sa mga pamilya namin. Pero ito ang ating ministry as a church. To reach them out. Pupunta tayo at ibahagi natin. Wala nang ibang sasabihin. Sabihin na lang natin, mahalin niyo ang Diyos bilang pamilya. Maging matapat sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos, si Jesus Christ. Tanggapin sa buhay niyo. Therefore, wala nang ibang susi pa na maging maayos ang hindi maayos at nasira na pamilya o relasyon. Or walang nangyari, maayos ang pamilya mo, or mananatiling maayos ang pamilya kung hindi susundin ang utos ng Diyos. Mahalin lamang ang Diyos sa buong kaluluwa, sa buong puso, at sa lahat ng kakayanan natin. Deuteronomy chapter 6. Mga magulang, tayo din naman, mga anak, kasi may magulang pa. At para sa ating mga anak, at darating mga anak, at mga apo, ipatanggap natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin nila si Jesus Christ. Believing and receiving Jesus. Na madama, ma-experience nila ang pagmamahal ng Diyos upang sila marunong magmahal. And so, tama ang ating sukli. Respond to God in loving God. In worship, in prayer, in giving our praises, giving our offerings and tithes, at sa pag-study ng kanyang salita at susundin. Mga magulang, tayo ang alinsunuran, modelo para sa kanila. Kaya, hindi lamang sasabihin, kundi gagawin. Isusulat sa dingding ng inyong, wag naman siguro dahil may pintura ito, sayang naman. Poster siguro, poster. Bibili kayo ng poster ng mga proverbs o mga salita ng Diyos. Ilalagay sa dingding. At ilalagay dun sa pintuan na paglabas nila, mababasa nila. At sa labas, para pagpasok nila, mababasa nila. At sa kanilang mga notebook na totoong papel or notebook na laptop or gadget, nandoon din ang salita ng Diyos. Sa inyong pagpamasyal, namangha kayo sa mga nakikita or nalungkot kayo sa mga nakikita, sasabihin nyo rin, kung namangha kayo, alalahanin mo, gawa ng Diyos yun. Kaya pasalamat tayo kay Lord. Or kung hindi kagandahan, ipag-pray natin kay Lord na maging maayos ang lahat. Read the Bible sa bahay. Manalangin. Pray for one another. At ito na mamaterialize natin ang utos ng Diyos na mahalin ang Panginoong Diyos. Panghuli, dadalhin natin sila sa church, ang mga anak. Kapatid, isama niyo ng kapitbahay sa simbahan upang magsamba sa totoong Diyos. Amen. Tayo manalangin. Father in heaven, in the name of Jesus, salamat po sa iyong salita. Napakaganda, Panginoon. Kasi ninanais namin ang aming pamilya, ang aming pangalan ay magiging maayos muli.
Ninanais din namin ang aming society, ang aming bayan, ang aming bansa. Makikita ang pagbabago. Ito pala mag-umpisa sa aming pamilya. Hindi lang mang pala ito nakasulat sa Biblia, kahit sa aming batas sa Pilipinas, family code, that the family is the foundation of the nation. So kami, ang aming pamilya, kami ang pundasyon, kami ang hulmahan. At dito nag-umpisa ang training. Kaya inuutos mo sa amin, Panginoon, tuturuan namin at maging example kami na mahalin lamang ang Diyos. Salamat po sa iyong gabay. Itong aming prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Tawagin natin na ating elder sa worship, Brother Adrian.